Hello guys! Narito po muli si Matim Timan at maghahandog sa inyo ng panibagong recipe. Halina't mag-start na po tayo. Ito po, may sangkap po akong sibuyas at bawang at mixed vegetable na nabibili sa grocery. At meron din po ako ditong squid balls, isang packet na maliit. At meron din po akong manok, isa't kalahating hita na natira. Nasa inyo po kung gaano karaming gusto nyo gamitin. At meron din po tayong crab and corn powder for soup na ihahalo natin. Ayan, mag-start na po tayo maghiwa. Hiwain na po natin kung ano gusto ninyong hiwaing unahin. Ito ako, unahin ko lang po itong aking squid ball chicken. Tuloy. Ayan, tuloy lang po natin. Sa kakadaldal, hindi na iwasan ang mautal. Sige po, start na po tayo. Pag natapos na po natin itong hiwain, ay susunod ko naman pong hiwain ng ating sibuyas. Ayan, kahit ganyang hiwa lang po. Simple lang. Next, ang ating bawang. Ayan, ang ginamit ko po dito ay kalahati lang naman po ng isang buong bawang. Then, isang sibuyas na medyo malaki. Ayan, tuloy lang po natin ang paghihiwa. At guys, hindi lang basta-basta natin hiwain ng bawang, kundi palitin pa po natin to para mas masarap po gisahin at manuot sa ating sabaw. Okay, konti na lang. Chat-chat pa natin ng konti. Yan. Ito po, kalahati lang po yung ating nagamit at may natira pa ako na pwedeng gamitin natin. Next ay hugasan ko na po ang ating manok. Pwede naman unahin itong hinugasan kanita para i-prepare. Ewan ko ba bakit ko pa ngayon ko lang ginawa. Okay? Ang dali, no? Sige na. Kayo na po bahalang dumiskarte yung paano nyo mag-prepare din. Yan. Hugas na po ito. Next natin gagawin. Ayan, nakahanda. Hugasan na po natin. Nakahanda na dapat ito. Ewan ko bakit ko ba na late na hugasan itong mga to. Ay, mabusisi talaga ang pagluluto. Nako, tuloy na nga natin to. Kaya kayo mga bagong kusinera dyan sa inyong mga bahay, lalo na yung mga bagong mag-asawa dyan, i-prepare nyo yung mga lulutuin nyo ng mas maaga before kayo mag-umpisa magluto sa bagay. Kailangan talagang munang i-prepare para matuloy-tuloy ng pagluluto nyo. Ayan, hugasan ko lang po saglit ang ating mixed vegetable na na-frozen na. Kasi para mabawasan-bawasan yung asin niya o yung, ang tawag nito, basta kayo na akong bahala doon. Para magtagal yung gulay kumbaga preservative ba? Iwan ko. Bahala na kung ano matatawag nyo yan. Okay na po siya. Hugas na. Ayan guys, handa na natin ang lulutuin natin today. Maggagawa tayo ng sabaw. Create lang tayo ng sabaw, ha? Nakahanda na po. See guys, nakikita nyo nakahanda na po ang ating mga lulutuin. Ayan, hiwa na yung ating squid ball, naka-prepare na ng mixed vegetable, manok, sangkap ng sibuyas at bawang, patis, paminta, at ang ating mga seasoning. Nariyan na rin. Okay? Ito po, may Himalayan na asin na ating gagamitin. Meron po ako ditong available. Pero pwede naman po kayong gumamit ng mga ordinary salt. Meron din po tayong patis at paminta. Ito na po ang ating masangkap. May gatas din po tayong gagamitin. Diba? Kung ano meron kayo available. Ako meron dito akong jersey. Hindi ko yan in-endorse. So kung ano lang po meron kayo available. Okay? Start na po tayo magsalang ng kalan. Sindihan na po natin. Magsalang ng kalan ng ating kaserola. Ayan, gamit ko ang super kalan. Magpainit na at lagyan ng mantika. Mga 3 kutsara. Pwede na yan. Haluin nyo po. Ikalat nyo po yung mantika pag ganito kalaki. Para yung lahat ng part ay meron naman pong cooking oil. Ordinaryong mantika lang naman po yung ginamit po natin dito. At kung gusto nyo po ay maaari naman po kayong gumamit ng margarine. So ngayon po kasi wala akong available. Yan, kung medyo mainit na ating mantika, isalang na po natin ang ating bawang na siya kung uunahing igigisa. Ayan. I-mix lang po natin mabuti. Gisa natin until maging golden brown. Ayan. Then, next nating igigisa ay ang ating sibuyas. Ayan. Mix lang po natin ng mabuti. Halo-halo lang. Yan ang mga trademark na ating mga nagluluto kahit hindi ka talaga kusinera. Ayan. Trabaho mo na yan. Kung gusto mong kumain ng masarap, go. Luto ka lang. Ang ingay ng ating kaserola, makalansing. Salang na natin itong ating squid ball. Ayan. Itabi lang po muna natin yung sangkap. Then, ikisa natin o fry ng slight ang ating squid ball. Ayan. Pwede na kasing unahin yung
pa-fry ng ating squid ball. Parang gusto ko lang mo siyang ma-toasted. Ewan ko ba. Then, saka mo igisa ang ating sibuyas at bawang. Before mo isa lang yun ay set aside yun muna ang ating squid ball. Pero as of now, ganito ginawa ko. Bili po! Ako sandali may bumibili. Wait, putang ko lang. Ayan, andyan yung mga mga customer na maliliit. Ayan, hello! Hello, Bibilen! Diba ang poging inita pa ako? Halika, paspasan natin. Scroll down na mabalik ako niluluto ko. Aray, ayan na toasted na masyado yata yung ilalim dahil hindi na baliktaran kaagad. Kailangan talaga inahalo-halo. Pero wala tayong magagawa. Ayan, masasolve naman natin yan. Masarap pa rin yan, di ba? Kasi mahirap po talaga magkasabay ang trabaho at sa pagluluto. Ayan, set aside po muna natin. Then tuloy lang po natin ang paggisa ng ating mga sangkap. Dagdagan natin ng konting mantika para hindi naman magtike ng iba pang mga, ayan na toasted na ngayon bawat sibuyas natin. Isasangkutsan na lang po natin yung ating manok. Diyan, combine na po natin sila, ang sibuyas at bawang. Then yung chicken natin. Mix lang po natin ito ng mabuti. Okay? Ganito po ginagawa ko para medyo maging tender naman po ang ating manok. Hindi yung basta-basta natin pakukuluan para lumambot. Then lagyan po natin ng pinong paminta. Timplan din po natin ito ng patis. O unahin natin ng Himalayan salt. Ayan. O kung asin kung gamitin nyo kung meron kayo. Yan. Add din po natin na isang kutsarang patis. Para ho yung suning natin manuot na siya sa manok habang sinasangkot siya po natin. Gayun po. Ayan, ito lagyan na po natin siya ng isang kutsarang patis. Depende sa inyo kung gaano karami. Ang mahilig sa maalat, bahala na kayo. Pero sa ngayon, isang kutsara lang muna kasi onti lang naman po itong manok na aking sinasangkot siya. Mamaya na ho kayo magdagdag kapag nasabawan niyo na po siya. Ayan, okay, medyo luto na siya. Sa tagal hindi pa lutuin. Pwede na po natin lagyan ito ng ating sabaw. Lagyan na po natin siya ng 1.5 liter. Ayan, buhos na po natin. Okay guys, haluin lang po natin saglit. Then takpan po natin. Okay, buksan po natin. Di pa siya po kumukulo kasi 5 minutes lang po nakalimpas sa dami rin ng sabaw. Ay, ilagay ko lang po muna ang ating mixed vegetable. Ayan, hindi yung nilagyan natin ng maaga kasi lalo lang lalambot o malata ang mixed vegetable natin. Then, ibuhos na rin po natin ang ating crab and corn na powder. Yan yung ating flavor. Then, matapos po natin ilagay ang mga ito ay atin pong haluin. Ayan, haluin mabuti para ma-dissolve lahat ng powder na ating nilagay. Ganyan talaga pag nagluluto. Tapos, mong haluin ay takpan naman po natin ito muna. Then, pupunta lang ako ng tindahan para kumuha ng sotanghon. Eto, kukuha po tayo ng 2 piraso na siyang ihahalo ko sa ating soup. Ayan, basta na lang po yung pitas eh. And then, ilagay lang po natin ito sa isang mangkok. Yan, buksan lang po natin. And then, gugupit-gupitin ko lang po siya. Para hindi naman masyadong mahaba. And banawan lang po natin para medyo malambot na hindi matagalan na ating pagpapalambot sa ating kalan. Okay? Nang makatipid man tayo sa gas. Gupitan ko na. Pwede naman po hindi gupitin. Nasa inyo po. Ganito lang paggupit natin sa magkabilang dulo lang para hindi naman maliit. And then guys, ito ginamit ko ngayon sa tanghon kasi madalas naman normally yung ginagamit ko ay ang pasta sopas. Ayan, ilagay na natin itong ating sa tanghon at ang ating squid balls. Haluin lang po natin sandali. Ayan, nalagay na po natin ang ating squid ball. After haluin ay ilag na rin po natin ang ating gatas. Syempre, pwede namang hindi mo nahaluin pag may squid ball eh. Diretso na ilagay ang gatas, ang dami mong pang-arte, o diba? Haluin mo sa kapag nailagay mo na lahat. Eh, kaya ang dami kong ka-arte. Pasensya na po. Sige, luto lang po. Tuloy lang po natin, guys. Ayan, di ba parang sauce na siya. Yun lang pagkaiba ay may crab and corn. Ayan, di ba? Ayan.
Tuloy-tuloy lang natin ang paghalo habang inilagay po natin ang ating evaporated milk. Ayan, medyo na ako, medyo nagugutom na rin ako. Okay, timplahan natin muna natin ito na 1/4 na kutsaritang punta. At kung pong dagdagan ng patis na sa inyo po sa panlasa po ninyo may bang, kayo na po magdagdag kasi may flavor na po yung ating corn. Then, lagyan po natin 1/4 na repolyo, 1/4 sa isang buo, ayan yung size. Lagyan lang po natin, hindi ko na naipakita kanina para may gulay naman po siya, o, diba? Kahit wala na siyang carrots kasi meron naman po tayong mixed vegetable. Ayan, malambot ng ating sotanghon. Diba, ang sarap humigop. Yan, luto na. Hindi naman halatang nasunog ang ating squid ball, o, diba? Ready to prepare na. Kain po tayo. Wait lang po. At ako'y kukuha lamang ng ating bowl o mangkok. Ayan, sasando na po ako. Okay guys, nakaready na ang ating crab and corn with chicken sotanghon. Ayan, di ba? Sarap kahit walang kanin. Sarap humigop nito. Busog na ako nito sa dami. Try nyo guys, masarap to. Mas masarap pa sopas na karin na gagawa nyo kung mahilig kayo sa sotanghon. Okay, let's eat. Come on, join me. Sarap. Guys, hindi kayo masisisi. Mainit man ang panahon. Ako nakakauhaw pero ang sarap humigop ng sabaw. Try nyo. Ayan, mukhang nakain kayo ata yung buto. Sige guys, hanggang sa muli po. Until next video, naway huwag kayong magsawa na ako'y subaybayan at magtiwala sa aking mga ginagawang video. Mag-subscribe na rin po kayo at pin ang bell button para ma-notify po kayo sa mga video darating. Thank you so much. Bye-bye. Nga po pala, paki-like and share na rin po. Stay safe and healthy!